Yes mga boss, gagawa tayo ngayon na incubator. DIY mga bossing, DIY na incubator. Paggawa ng isang tropa. Ayan. So, ito yung mga kailangan natin sa mga nagbabalak na mag-produce ng mga itlog. Halimbawa may mga itlog kayo ng manok, Peking duck, pato, ganyan. Ano ba ba? Gansa, ganyan. Okay na okay ito mga bossing. So, ang kailangan nyo lang bilhin yung ganito. So tuturo ko dito mga boss yung connection niya, yung connection, tapos kung ano yung mga dapat gamitin, tapos yung ganun. So hindi tayo expert, kumbaga nanood-nood lang tayo sa mga YouTube. Hindi naman talaga ako yung may idea nito, si bossing, ayan, si Alec. Tapos marami kasi siyang mga manok na Texas, gusto niyang magparami. So gagawa natin mga bossing ng incubator, DIY incubator, para makapag-produce siya ng maraming manok. So ito na mga bossing. Ito pinagawa lang natin mga boss, ano, yung box, ayan. Pinagawa lang natin. Ito nga pala yung takip niya, mga boss. Ang ginawa namin mga boss, ano, dahil nga hindi siya fix na fix. Kasi kahoy lang, may mga singaw-singaw pa rin. So hindi advisable na bukas ka ng bukas. So ang ginawa namin, naglagay kami ng salamin dito para at least makikita mo kung umiilaw yung ilaw or kung hindi na. So hindi ka bukas ng bukas mga boss. Ayan, tingnan mo lang dito, para hindi sumingaw yung init. Ayan. So dito mga boss, ipapakita ko na lang siguro yung mga short video lang ito. Papakita ko na lang yung mga importante. Tapos ayun, hindi ko na bibidyoan yung mismong proseso niya. Cut ko na lang yung video para umigsi, para hindi kayo maboring. Yan mga boss. Ito na yung mga pinakakailangan niya, yung fan. Itong fan naman mga boss, para ma-circulate lang, may distribute ng eksakto yung init dun sa loob. So nagsi-circulate lang sa loob yung init niya gamit ito. Ito naman yung temperature controller niya o kaya yung thermostat niya. So dito mo isi-set yung temperature niya, kung kailan siya dapat mabuhay at kung kailan siya dapat mamatay. Ito naman yung source ng init natin mga boss. Mas maganda nga mga boss pag dalawa ito, kasi kahit mapundi yung isa, meron pa rin siyang reserba. Kaya nga ang ginawa namin, yun yung butas, ay yung salamin na yun, para ma-monitor nung may-ari kung umiilaw pa ba o hindi na. Ayan, ayun yung ginawa natin, para makita na rin yung mga egg kung okay pa. Ayan mga boss, so kailangan din ng saksakan. Ito lang, may receptacle na tayo. Ayan, so hindi na kailangan nun. Ito lang. Tapos siyempre kailangan natin ng panghinang. Siya nga pala mga boss, yung connection niya sa labas na lang lahat para mas secure, mas madaling i-wirings. So let's go, gawin na natin mga bossing. Ito na mga boss, goods na siya, na rewind na natin, na i-connect na natin. Ayan, oh. Yan. So ginawa natin yung fan nandun, tapos yung bulb nandito mga boss. Yan. Yan. So pag maglalagay pa tayo ng isang bulb dito at halimbawa medyo kulang sa init, add tayo ng isang bulb dito. Ayan. So yung trabaho nga pala ng fan mga boss, para ma-circulate lang ng tama, kumbaga saktong temperature lahat yung loob ng ating DIY na incubator mga boss. Ayan, doon naman sa ating connection, hindi ko na pinakita mga boss. Ito drawing ko na lang doon. Yan. So ito mga boss, yung ating diagram. Simple lang to. Kumbaga kayo nang bahala magintindi, pero pasensya na sa drawing ko mga boss. Ito, halimbawa ito yung controller, yung thermostat natin. So meron siyang in, which is yung 220 mga bossing. Sorry, 220 yan, yung in niya. Yung out naman niya mga boss, ito yung out. Wala kasing ano yan eh. Wala kasing color coding yan kasi AC tayo. So alternating current, kahit magkabaliktad okay lang. So yung out niya, ito yung bulb natin. So yan.
Valve yung dalawang wire. Tapos yung fan. Siya nagdi-distribute ng temperature, yung saktong temperature sa lahat. Ganyan lang mga boss. Yan. Yan. Ganun lang. Series lang yan mga boss. Ayan o. Series lang. Ito yung connection niya. Saka to. Tapos dito naman sa 220. Yun namang thermostat niya. Pinaka thermostat niya. Ilapit nyo lang dun sa may mismong egg. Kasi nandun yung talagang sinesense niya. Yun yung pinapainit niya. Ilapit nyo lang dun sa may mga egg mga boss. So ang ginawa natin dito. Ganito. Ayan o. Ito yung pinaka thermostat niya mga boss. So dito ilalagay sa may lugar ng mga egg. Yan. Ngayon, doon naman tayo mga boss sa setup nitong temperature controller natin. So i-demo ko na lang mga boss. I-demo ko na lang. Wait. Ayan mga boss, sinaksak na natin. So dito mga boss, yung range nung temperature sa pinakamababa mga boss dapat 37.2, at least 37.2 or 37.1 mga bossing. So para i-set yon ay doon naman sa pinakamataas na temperature 37.8 or 37.9 mga bossing. So para i-set yon ganito, yun sa pinakamababa muna, press nyo lang ito mga boss. Ito lang, press nyo to. Yan, pag nag-blink na siya mga boss, wait, pag nag-blink na siya, pwede nyo na siyang iset. Halimbawa, 37, 37.2, mga boss. So, hayaan nyo lang siya. Nag-31 siya kasi yun yung sense niya mga boss. Doon naman sa pinakamataas, long press nyo lang din ito. Pag nag-blink na siya, so ang pinakamataas natin is 37.9 or 0.8. So pataasin natin. 37.8, 37.8. Yan mga boss. Or 9, 37.9 na lang. Okay, hindi pwedeng 37.9 yung pinakamataas, tapos 37.8 yung pinakamababa. Kasi mangyayari mga boss, patay sindi siya. So mayroon siyang range para medyo tumagal yung pagkapatay niya, tapos medyo tumagal din yung pagkakasindi niya. Ayan. Yun na mga boss. Goods na yan. Ayan o, try natin pala mga boss. Ito yung thermostat niya, dikit natin dito. So pag nag 37.2 siya, mamamatay siya. Ay hindi so yan pa lang pala yung ano niya mga boss, yung temperature niya. Pag nag 37.9 siya, mamamatay siya. 36, 37. Yan, pag 0.9 siya, mamamatay siya. O yan, namatay siya. So pag na-reach naman niya yung 37.2, mabubuhay siya mga boss. Yan o. 38.1. So magte 37.2 yan, mabubuhay yan mga boss. Oh, yan. Buhay na siya mga boss. Yun na mga boss, salamat.